Sa maraming mga markang ito na ibinigay ng Panginoon, ay lagi nating maaalala na tayo pala'y inaalala ng Diyos. No? Even sa New Testament, meron din po siyang mga marks na ibinigay sa atin. Ay na natin dito yung marks of the Lord Jesus Christ. Yung marka ng pag-ibig sa katawan ng ating Panginoon nung pinako siya sa krus. Hindi po ba? Ano ba yung mga markang yan? Sino po ba dito yung nag-encounter na? Di ba nung kinurunahan siya ng tinik, nagsugat siya eh. Nung pinako siya sa krus, dalawang kamay niya ay merong butas. Ang paa niya ay merong butas gawa ng pako na yun. Siya ay tinusok sa tagiliran. May mga marka. Para yan sa atin. Sabi mo sa katabi mo, para yan sa'yo. Para hindi na ikaw ang ipako. At ang mga pako nun, isang ruler, ang laki. Hindi mga ganyan, di ba? Minsan matusok ang ala ng aspilin, sakit-sakit, pakuin ka pa kaya ng ganon. Hindi po ba? Itong markang to, dinala to ng Panginoon dahil sa pag-ibig niya sa atin eh. Maski nga yung disciple niya, si Thomas, hindi siya naniwala na nabuhay na muli ang Panginoong Jesus. Sabi niya, hindi siya maniniwala hanggang hindi niya makikita. Kaya nung nagpakita sa kanya ang Panginoon, nakita niya, tsaka lang siya naniwala. Amen po ba? At meron ding marks na nakakatakot. Di ba? Nasa Revelations chapter 13, verse 16 to 17 yan. Yung mark of the beast. Nako, ito ang marka na huwag tayong magpagawa nito. No? And this is a counterfeit mark. Kasi alam mo si Satan, lagi niyang nanggagaya sa mga ginagawa ng Panginoon to deceive people. No? Sa Revelation din, 7:3 ay, nagmarka ang Panginoon sa 144,000 servants that would be protected. No? So, ang ginawa rin ni Satan, sa forehead yun. Ang ginawa ni Satan siya din. Hindi pa siya nagpatalo. Hindi lamang sa forehead, pati pa sa kamay. May tatak. Nagdagdag pa siya. Parang mas magandang araw yung dating sa kanya, di ba? Pag nag-offer siya, dalawa yung kanya. Laging feeling niya, malalamangan niya ang Panginoon. Bakit nga ba sa noo at sa kamay? Kasi yung noo natin, our forehead symbolizes our thoughts, hindi po ba? Hindi yung isip eh. Yung kamay, ito yung works. So pag na-control ka ni Satan, totally control ka. Your thoughts and your hands. Kung ano yung sasabihin ng isip mo, yun lang gagawin ng kamay mo. So see how Satan will deceive us. No? And if you will get the mark of the beast, God's wrath, anger will be upon you. Kaya malapit na po tayo doon. Kaya mabuti po tayo po ay magtinuna at tayo po ay patuloy na magsamba at tayo po ay maniwala sa salita ng Diyos. Hanapin po natin ang Panginoon. And even today, we are celebrating the day of Pentecost at napakaganda din po ng marka na ipinagkaloob sa atin ng banal na Espiritu, hindi po ba? The infilling of the Holy Spirit, ano po yung ebidensya doon? Pag tayo po ay nabaptize, ito po isang marka that we can speak in tongues, hindi po ba? Can speak in different languages, heavenly languages. So napakaganda po yung ibinigay sa atin ng banal na Espiritu. Ito po ang lengguwaheng to, hindi po ito naintindihan ng demonyo. Kaya kung ito ang gagamitin mo sa panalangin, kahit gusto niyang i-intercept yung panalangin ginagawa mo, hindi niya magagawa. Kasi hindi niya naintindihan eh. Hindi siya binigyan. Wala siyang kapangyarihan to understand that language because that is a heavenly language. So kung tayo po ay baptized ng banal na Espiritu, let us always pray in the Spirit. Pray in tongues. Gamitin po natin yan. Huwag po tayong manawala sa sinasabi ng iba na ito po ay lengguwahe ng demonyo. Isa na naman po kasing deception niya ng kaaway. Amen po ba? Amen. Amen. No, so, ngayon po ay punta po tayo doon sa atin pong pag-aaralan that we are a chosen generation. Samahan niyo po ako sa 1 Peter chapter 2 verses 9 to 10. Kung saan nakita po natin dito ang ano po ba yung marks of blessing and privileges that we have
as people of God, as God's people. So himayin po natin ito. We are a chosen people. Sabi rin po yan sa Deuteronomy chapter 7 verse 6. Ano po ba yung hinanda ng Panginoon para sa atin? For you are a holy people to the Lord your God. Ay, okay. Pwede po ba nating ilagay yung ating scripture dito? Deuteronomy chapter 7 verse 6. For you are a holy people to the Lord your God. The Lord your God has chosen you to be a people for Himself. A special treasure. New King James po ito. Above all the people on the face of the earth. Imaginein mo yun. Hindi ka lang pinili ng Panginoon. Ikaw pa raw ay special treasure. Tingnan mo ngayon katabi mo. Mukha bang mamahalin? Pwede bang maisanla? Maisasanla ba? May presyo ba? Mataas ba yung value? Kasi sabi ng Lord special treasure. Hindi naman sinabi niyang special diamond. Treasure. Kayamanan. Sangdamakmak na kayamanan ito. Ganon ang tingin sa atin ng Panginoon. No? Ganon tayo kahalaga sa Kanya. Tingnan mo yung sarili mo. Tingnan mo yung sarili mo. Ganon mo ba tinignan ang sarili mo? Anong sagot mo? Ganon ba? Amen? Aminado ako nung wala pa akong pagkilala sa Panginoon, hindi ganon ang tingin ko sa sarili ko. Tingin ko sa sarili ko, ako na yung pinakakawawa, pinakapangit, pinakasakitin, pinakamapayat, pinakamaitim, lahat na. Lahat na ng pinaka na hindi maganda. Ayun na yung tingin ko sa sarili ko. Kasi nga, deceive tayo nun, nung wala pa tayong pagkilala sa Panginoon. Kaya napakapalad natin na tayo ay kinuha ng Panginoon. Mula sa dilim, God has chosen you to be a people for Himself. Siyempre, ayaw naman ng Panginoon na yung kanyang mga anak ay mukhang gusgusin o mukhang kawawa. Diba? Una niyang binago, yung kaisipan natin. So kung hindi pa tayo umaabot doon, pwede pa tayong humabol. Baguhin natin ang ating kaisipan. No, tayo ay pinili ng Diyos. Ikaw ang pinili, sa'yo ang pabor. Kung ikaw ay tinawag ng Panginoon at tumugon ka, sa'yo ang pabor. Hindi doon sa kapitbahay mo. Ikaw ang pinagtiwalaan. You were trusted by God. Pagtiwala sa'yo ng Lord ang mundo, hindi ba? You were given authority. Di ba sabi ng Lord? We take dominion. Tayo yung binigyan hindi naman yung aso. Hindi naman yung pusa. Hindi naman din yung ibon. Tayo yung pinagkalooban ng Panginoon ng ganon. Binigyan kanya ng buhay na walang hanggan Pinili ka niya. Kanina nga sabi nun sa ating kanta, we're a chosen generation. So we have to rise up. Diba? From darkness, dinala tayo ng Lord into His glorious light. Mahirap po mamuhay sa dilim. Naranasan nyo ba pag brown out? Di ba ang hirap-hirap? Hindi ka komportable. Lalo na kung forever dilim. Ang hirap nun. Pag namatay ka, dilim pa rin. Doon sa impyerno, pag wala kang Diyos. Hindi po ba? So napakapalad po natin. And the same way that Israel was also called by God to be His chosen people, ngayon, because of Jesus Christ, tayo na as yung church, we were called by God and chosen to be His special people. His people. Amen? Napakapalad po nga natin Sabi ko nga, hindi dahil we are better than others, we are prettier, we are more generous, o kung ano-ano pang adjectives na ikabit mo sa sarili mo. Hindi po yun. It is because of God's grace. His unmerited favor. That's why we are chosen. Yun po yung napakahalaga. Pinili tayo ng Panginoon because of His grace. Sa mayamang biyaya
ng Panginoon. Unmerited favor. We don't deserve it. Di ba? Itignan mo, ako nung tinignan ko yung sarili ko, I don't deserve this, Lord. Pero salamat sa biyaya mo. Ako nga nun, lagi akong tahimik. Hindi ako nagsasalita. Masyado akong may inferiority because of condemnation. Dahil produkto ako ng broken family. Para akong laging nahihiya. Nabanggit na taga saan kayo? Kamusta ang magulang mo? Ayan na, tatameme na ako pagdating na sa, kamusta ang magulang mo? Anong trabaho ng tatay mo? Nanay ko lang ho may trabaho. Tatay ko wala. Hindi ba? Kung bata ka, parang hindi namang naipapagmalaki yon. That's why I grew up. Pero salamat nga sa Panginoon eh. Hindi ko naman ina-expect yung pagkakatawag sa akin ng Panginoon. Amen po ba? Na ako ngayon nakatayo dito, nakakapagsalita, nailalantad ko yung mga bagay na dati ay kip-kip lang dyan. Purihin po natin ang Panginoon. Yung hiyang-hiya kang ikwento, yung hiyang-hiya kang sabihin kung ano ka noon. Hindi po ba? Ganun tayo noon eh. Pero salamat sa biyaya ng Panginoon. It is for His pleasure. And then they were chosen to receive salvation and to enjoy it forever. Yung salvation ng Panginoon, gusto niya ma-enjoy natin. Ayaw niya na pagdusahan natin. Na pagkatapos ng makilala ang Panginoon, parang iisipin mo lahat niyata ng malas dumating na sa buhay mo. Hindi ho, totoo yun. Yun ay deception din ng kaaway. So tandaan po natin yan. And number one privilege po natin ay, we are chosen. We are chosen. Napakapalad po natin. That we as a church, we are now God's chosen people. So, ano po ba yung mga bagay na susunod dito? We are blessed as a royal priesthood. Yung kombinasyon ng pagiging hari at ng pagiging pare. Imagine niyo yun. Nung Old Testament time po ay maghiwalay po eh. Yung monarchy and yung priesthood, magkahiwalay po yun. No? Iba yung gumagawa ng trabaho ng hari, they came from the tribe of Judah. Jesus came from the tribe of Judah. And yung gumagawa naman ng role ng pare ay nasa tribo naman ng mga Levites. No? Pero ngayon, mapalad tayo eh. Noon ang mga pare, nung panahon na yon, sila lang ang pwedeng lumapit sa presensya ng Panginoon. Sila lamang ang pwedeng mag-alay ng mga offering para sa kasalanan ng ibang tao. And yearly, mayroong Day of Atonement. At pag minalas-malas pa, na yung paring yun, ay hindi pa namuhay ng maayos. Kaya nga yung mga pare noon, mayroong bell sa paa eh. No? Pag nag-o-offer sila, walang pwedeng pumasok dun eh. Hanggang buhay yung pare, naririnig ng mga tao, kumakalembang yung paa niya. Lumalakad siya. Pag tumahimik na, ibig sabihin, hindi lamang yung offering na inoffer ng pare ang na-consume, pati siya. Sinunog ng Lord kasi the Lord was not pleased with him. Ang gagawin, hihilahin na lang. Walang pwedeng pumasok doon. May tali yung pare, hihilahin na lang. Pero tayo, napakapalad po natin, di ba? Itong panahon natin, kahit sino sa atin, malaya tayong makakalapit sa Diyos. Amen po ba? Malaya tayong umiyak sa Panginoon, malaya tayong tumawa sa presensya niya, malaya tayong magpasalamat, malaya tayong humingi. Hindi na kailangan idaan sa iba. Pwedeng-pwede ka na, dumiretso ka na. You don't need a priest anymore because you are a priest yourself. Amen po ba? Inanoy tayo ng Lord dun. At paano nangyari yan? Yung role na yan na nag-merge together as a priest because Jesus is our high priest. It was prophesied, yung Messiah na darating sa atin, si Jesus Christ, would operate in a kingly priest anointing. Si Jesus ay dalawa. Siya po ay hari at siya po ay nagme-minister din pare kasi He is praying for us. At ang maganda nga, because we are united
We are united with Christ. Sino po ba dito yung nagsuko na ng kanyang buhay sa Panginoon? Pakitaas nga po ang kamay. Ay, yung iba, hindi pa ho sigurado. Sino dito ang gustong mag-operate at tanggapin ang pagpapala bilang isang royal priest ng Panginoon? Pakitaas nga po ang kamay. Ayaw pa rin ng iba. Sige, mamaya. Nawa ay makumbinsi tayo. Ano po ba yung role natin? Sabi nga, we are Christ's body. Jesus Christ is the head of the church and we are His body. Kaya connected tayo sa Panginoon. At itong ating, as we are united with Christ, we can also operate kung saan din siya ay nag-ooperate. Because we are co-heirs with Christ. Hindi po ba? Tayo po ay kasamang tagapagmana ng ating Panginoon. Romans 8:17, we receive what Jesus Christ has received. Tandaan po niyo yan. Kaya kung tinitingnan mo yung sarili mo, nako, ako ay kawawang cowboy. Ako ay purdoy. Ako ay punong-puno ng problema. Punong-puno ako ng malas. Kalimutan mo na yan, kapatid. Hindi yan totoo. Dahil ikaw ay kasamang tagapagmana ng Panginoong Jesus. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Imaginin mo yan. Tagapagmana ka, so dapat ang lakad mo laging taas noo. Hindi ka naman magmamalaki, syempre. Nang ganong pagmamalaki na, anak ako ng Diyos, kayo, punta kayo sa impyerno. Hindi po ganon ang tinuturo sa atin ng Panginoon. No? You should have compassion for those people na hindi pa ho nila alam kung sino sila. Tayo mapalad. Alam na natin kung sino tayo sa Panginoon. Ano na nga una? We are a chosen people. Pangalawa, we are a royal priesthood. At ang maganda nito, itong kingship na to, ibinigay sa atin ng Panginoong Jesus with authority. With authority. Yung kingship na ito, binigyan tayo ng measure of authority. Siyempre, di ba noon yung mga hari, they war for their kingdom, di ba? They always go into battle. Si King Saul noon eh. Kaya lang, di siya makalaban kay Goliath. Kaya naghanap siya ng pwedeng lumaban. No? At ang nangyari, pag sino'y matalo, dun sa maglalaban na yon, sasakupin yung kaharian. Kings before, they also war. They go into battle for their kingdom. Pero ngayon, tayo, as king, we also go to war. We also go in battle. In the spiritual realm. Hindi po ba? Kikipaglaban tayo. Hindi natin hahayaan na ang bayang ito ay patuloy na mamumuhay sa korupsyon. Hindi po ba? Pinapanalangin natin. Hindi mo hahayaan ang pamilya mo ay patuloy na malululong sa bisyo. Masamang bisyo. Kaya yan, inilalaban mo yan sa gera, sa panalangin. No? Hindi naman ibig sabihin, punta ka na kung saan may gera. Kasi sabi, lalaban daw ako sa gera. Lumaban po tayo. Huwag po tayong matakot. Yan po yung pinagkaloob sa atin. We war in behalf of God's kingdom. God's kingdom. Huwag po natin kakalimutan. We always go into warfare. Even sa prayers. Especially mga leaders po natin. Yung mga nakakaalam na. Ephesians 6, meron po tayong full armor of God. No? Amen. And church is also seen tearing down strongholds of Satan's territory. Sige po, paki-plus na lang. Tama po yun. Sana ba yun? We tear down Satan's territory, yung mga strongholds na yan. How do you do it? By sharing the word of God. Enter to enemy's territory. Pumasok ka dyan. Pumasok ka dyan. Kung yung kapitbahay mo noon, teritoryo ng demonyo, yung bahay niya, pasukin mo yun. Sharean mo. Amen po ba? Sharean mo siya ng kabutihan ng Diyos. Hindi mo kailangan i-memorize ang Bible. Your testimony will be enough para matransform ang buhay ng ibang tao. And naway maganda nga yung testimony na nakikita sa atin. Yun ang problema. Kaya pag sa kapitbahay, hindi na rin tayo makashare minsan. Hindi po ba? May problema sa atin. O sige, doon ka na sa malayo. Pumasok po tayo. Trample enemy's ground. Ganun po ang gawain ng isang church. Tayo po yun.
Baliwala naman yung naging hari natin. And we set the oppressed, asa na ba? We set the oppressed free. When we also minister deliverance. No? Maraming mga tao na lugmok sa problema. Lugmok sa mga maling pananaw sa buhay. Sa kasinungalingan ng kaaway. No? Sila po ay nakatali. Ano pong gagawin natin bilang hari? Nasa iyo yung susi. Nasa iyo yung itak o yung tabak. This is the word of God. Gamitin po natin yan. Hindi ho yung pabigat dito, nilalagay lang dyan. Amen po ba? Nakakita na ba kayo ng sundalong ganon? Nakaladkad na yung kanyang espada at hindi alam gamitin. Ba't nilagay pa doon? Di ba? Ba't inilagay pa ang salita ng Diyos dito sa spirito mo? Bakit? Kasi gagamitin mo. Di ba? Kasi pag hindi mo yan ginamit, hindi mo yan insinyer, mabibilaukan ka sa dami ng inilalagay mo dyan at hindi ka naman nagre-release, mabibilaukan ka na kapatid sa dami ng alam mo. These people pray, those who are in bondage. And sabi ko nga, nakita naman ni Apostle Paul, wala ba yung ating PowerPoint? Okay. Sabi ni Apostle Paul, nakita niya ang church as a soldier wearing the armor of God. No, yung mga sundalo noon, di ba? Meron silang mga baluti no, para hindi sila rin matamaan ng kaaway. No, meron silang helmet, meron silang vest, meron silang shield. Ganon din tayo in the spiritual realm. Gamitin po natin 'yon. Meron po tayo noon. Meron po tayo. Huwag ho tayong matakot na humarap sa kaaway. And then yung ating priestly role here is, ayan, sige, bilisan na lang po natin. Punta po tayo sa ating priestly role. Tayo po ay lumalapit sa Panginoon in behalf ng mga tao. Tayo po ay pinapabura ng Panginoon. No? Of course, you have to have an intimate relationship with God first. Yung priestly role mo dyan bilang isang priest, number 1 na requirement sa'yo to officiate in the priestly role is have an intimate relationship with God. Not just relationship. Relationship is, anak ko yan. Pero pag sinabi mong intimate, you will go beyond sa pagiging anak. Paano ba natutuwa ang magulang sa isang anak? Yun ang iisipin mo. Yun ang iisipin mo. Siyempre, pag ikaw ay naging masunurin ka, and you please your Father in heaven, nagkakaroon ka ng intimate relationship with Him. At yun nga, yung isang marka sa atin dito, siyempre is, kung tayo po ay, we can always talk to God. Sabi nga kanina, di ba, we can go direct sa Panginoon. Sino po ba? And we could pray in behalf of other people. O may mga daladalang kabigatan ng mga bang tao, malaya tayo. Maisasama natin yun sa panalangin. Hindi na tayo kailangang bumalik pa sa pare. Padre, nais ko pong mangumpisal. Hindi na kailangan yun. No, ako nga yung no offense naman po para po dun sa ating mga new friends. No, sinasabi ko lang po yung aking experience. Isang beses lang po ako nangumpisal at hindi na po naulit yun. No, kasi yung mga tita ko nagpipilit sa amin na, ay nako, kayo namumuhay sa kasalanan. Punta kayo sa simbahan, mangumpisal kayo doon. Siyempre, ilang taon lang ba ako? 9 years old lang ata ako noon. Siyempre, nahihiya ka. First time, magsasabi ka ng mga kasalanan mo. Kahit na ba pari siya, may hiya ka. Diba? Ang hina-hina ng boses ko. Talaga naman, ang timid ko magsalita. Bumubulong-bulong ako. Sinigawan ako nung pari. Ano ba sinasabi mo? Hindi kita naintindihan. Tanghali na, bilisan mo. Nagulat ako.
Siyempre, tingin natin sa pare, Diyos, di ba? Parang Diyos. Tapos ganun, sumisigaw pala ang Diyos. Nag-walk out ako. Hindi na ako nagsabi ng kasalanan. Sabi ko, direct na lang ako. Noon po, hindi pa uso yung marami na tayong mga palabas, di ba? Na ang tawag sa Diyos, bossing, boss. Pero sa totoo lang, ako nung maliit ako, ang tawag ko talaga sa Diyos, boss. Ganun ako makipag-usap. Boss. Anyway, yun po yung ating priestly role, no? That we can intercede. We can always go to God and intercede for our nation, for our community, for our school, for our church, sa ating mga company, sa ating mga businesses, no? Sa mga barangay, sa neighborhood. We can always pray. Huwag tayo magsawa. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang magsawang manalangin. Kasawaan mo na ang lahat ng bagay, huwag lang ang manalangin. Kasi diyan ka kukuha ng strength. Di po ba? Di mo man maipanalangin ang lahat. Lagi naman yan, buong maghapon, pwede kang manalangin. Di ba? Naghugas ka ng plato, ay, hindi ko pala napag-pray. Go back pa rin. Pakikinggan ka pa rin naman ng Lord. Ako nga kahit ang tagal-tagal ko na, ang haba na ng oras mo, pero lagi pa rin i-remind ng Holy Spirit pag may ginagawa ka, naku, hindi pala napag-pray si ganito. Di ka habang may ginagawa ka, thank you, Lord. Let your hand be upon and bless them, Lord. Di ba? Hindi naman masama yun eh. Maski nasa sasakyan ka, huwag ka nga lang masyadong malakas manalangin. You pray for the driver. Pag pray mo, huwag lang maslane kasi baka ma-aksidente kayo, di ba? Baka pag-layans mo, mawala ng ulirat. Nako, paano na? Pag pray mo yung mga kasabi mo dun, that's just a simple prayer. Be a blessing. Sabi mo sa katabi mo, be a blessing. Be a blessing. Kaya lang minsan, yung ibang Kristiyano, hindi nature yung manalangin ng ganon. Pero let's adopt this. You are a royal priesthood. Kaya ngayon, you take authority as a king, royal blood ka. Sabi mo sa katabi mo, royal blood ka. Anong kaharian mo? Yung kaharian ng Diyos. Pinagtiwala sa'yo, anong gagawin mo dyan? Ang laki niyan, kapatid. Dapat naging strategize ka dyan. Sana ako magsisimula, di ba? Excited tayo dapat. Akin, itong kaharian na to ng Diyos. Sana ako magsisimula. Titignan ko kung ano nangyayari sa mga pinamamahalaan ko. Titignan ko. Simulan mo. Kapitbahay mo, pamilya mo, unang-una. Cell group mo. Di po ba? Maraming pinamamahala ang Panginoon sa atin. Kala lang natin kasi ordinaryo Kristiyano, na born again ako, tumanggap ako sa Panginoon 20 years ago. Pero wala pang na-invite, kahit isa. Wala pang na-sharean, kahit isa. Hindi pa huhuli ang lahat. Hanggang hindi pa bumabalik ang Panginoon. Gawin na po natin yan. And then pag ginawa po natin yan, if the church will arise, diba sabi nga, rise up, holy nation. Then makikita po natin dito no? We will pray for the government, for these people to make godly decision. Kasi yung bayan natin mapapahamak kapag hindi tayo nananalangin para sa gobyerno. Huwag na ho tayong sumausaw dun sa mga nagsasalita against them. Yun yung katotohanan, ganun na nga Kaya anong gagawin natin? Manalangin tayo para mabago. Hindi po ba? Para gabayan sila ng Panginoon for strongholds to be broken. Ma-pull down yung mga stronghold na yung corruption at nung kung ano-ano pa sa ating bayan. And then for the glory light ng Panginoon. Pag nag-share ka ng gospel dun sa barangay mo, dun sa opisina mo, dun sa eskwela mo, dun sa kapitbahay mo, dahil nanalangin ka na, magiging maliwanag ng lahat, tatanggapin na ang salita ng Diyos. Amen? For the light of the gospel to go forth, o tayong ma-intimidate. And then number 3. Sorry, anong oras na ba? You are a holy nation. Holy nation. Kaya kanina, di ba, yung awit natin, napakaganda. Arise. Arise, holy nation of God.
Tayo na nga yung pinili eh. Holy nation of God. Napakaganda po. Yan. Ephesians 2:10. Pwede ba natin yung ma-flash? O mawala na naman. Amen. So Exodus 19:6, Israel was also called by God as a holy nation. No? So lagi po natin i-refer muna sa Old Testament at ngayon tayo bilang church, paano tayo tinawag din ng Panginoon. Israel were called a holy nation. They were set apart by God for good works. Sinet apart sila. Among the many nations, Israel was chosen by God to serve Him and to worship Him. In the same way, tayo rin as a church, Ephesians 2:10, for we are His workmanship. Biro mo, tayo ay nililok ng Panginoon. Created in Christ Jesus, para saan? Basahin nyo nga. For, okay, may punto sa Lord yung nagsasagot. Parang teacher, no? Okay, para saan tayo pinili? Good works. Sabi mo sa katabi mo, good works daw. Kamusta naman? Kamustahin mo lang. Good works. Okay. Good works which God prepared beforehand. Hinanda na ng Panginoon. Yung mga good works na gagawin mo. Hinanda na pala. Hindi ka naman mong problemang mag-isip. Ano nga ba yung good works na yun? Pinrepare na tayo doon ng Lord, mga kapatid. Hawakan mo nga yung puso mo dyan. Hawakan mo yung puso mo. Dito sa pusong to, sabihin mo nga sa sarili mo, dito sa pusong ito, ay hinanda na ng Panginoon. Yung mga good works na gagawin ko, nakahanda na dyan. Huwag mo nang palitan. Ha? Huwag mong palitan ng bad works kasi hindi yan kinreate ng Lord para sa'yo. It's just for the good works. Para sa'yo lang. Amen ba? And as a holy nation, God wants to display His character and good work to the world. Bakit nilagay ng Panginoon yan dyan? Kasi pinagmamalaki tayo ng Panginoon. At gusto niya makita ng mundo, itong aking anak. Dala-dala niya ang aking karakter at gumagawa siya ng mabuting bagay dahil anak ko siya. Dahil anak ko siya. Ngayon naman, kung wala ka pa dun sa estadong yun, karakter mo lang ang dala mo at hindi mo pa magawa yung good works, it's never too late, mga kapatid. Ngayon na alam mo na ito ang pagkakalikha sa iyo ng Panginoon, ay gamitin natin ito. Alam nyo, tayo yung trophy ng Panginoon. No? Pinagmamalaki niya tayo. Hindi siya nagsasawa. No? Maski nga sa demonyo, pinagmamalaki tayo. Di ba? Ginawa niya yung kay Job. Itong aking anak. Wala siyang, sabi naman ng Satanas, kaya lang naman niya mabait at tapat sa'yo kasi pinagpapala mo eh. Sige, tanggalin mo lahat ng pagpapala niya. Huwag mo lang siyang papatayin. Di ba? Anong ginawa ng demonyo? Binigyan siya ng sakit, ninakawan siya, pinatay ang mga anak niya, lahat na yata. Pero si Job ay nanatiling tapat. Amen? Alam niyo bang tayo po ay kinrate ng Lord ng merong puso at karakter na katulad ng kay Job? Huwag mo tayong matakot. Hindi yung kasama yung malas na nangyari sa kanya. Yung karakter niya, yung kanyang pagiging matapat at mapagmahal sa Panginoon. Yun nun eh. Yun yung ginawa. We are His beautiful artwork. Nilikha tayo ng Diyos. Kung tingin mo nun, tingin ko nun sa ilong ko, kasi tukso sa akin nung malito ko, pango eh. Pango. Kasi nga, wala akong ilong, ang liit-liit. Di ba? Pero nung nalaman ko, ako pala kinrate ng Lord according to His image. Ay, ang ganda na ilong ko sa tingin ko. Kahit sa tingin nyo, hindi. Basta ako sa tingin ko. Di ba? Si Lord gumawa niyan eh.
kung halimbawa, ang ginawa ng Lord sa akin, sobrang tangos ng ilong, baka madapa ako kasi hindi ko na makikita yung dadaanan ko, di ba? Kaya tama lang yung sukat ng ilong mo. Sorry po dun sa mga nagdadagdag, no? O nagdadagdag at bawas. Okay, dito lang po tayo sa katotohanan na tayo po ay nilikha ng Panginoon. No? At syempre, nilikha din tayo with holiness. We are separated from sin to live in holiness, free from pollution and defilement ng mundong ito. Sabi nga, you can live in this world, pero wag daw ho tayong makisama. Wag tayong makisama. Yung ginagawa ng mundo na hindi nakakalugod sa Panginoon, wag ho tayong gumaya. Hindi po ba? Napakahalaga nun, and I'm sure alam naman natin, with the conviction of the Holy Spirit upon us, alam mo ikaw sa sarili mo, alam mo kung mali o tama ang ginagawa mo. Hindi ba? Kung nagdadalawang isip ka sa isang bagay na gusto mong gawin, huwag mo nang gawin. Ibig sabihin, may conviction ng Holy Spirit. Dahil pag yan ay tama, hindi ba? Halimbawa, mag-iisip ka, kakain ako ngayon. Magdadalawang isip ka ba? Kakain kaya ako? Baka magalit kaya si Lord pag kumain ako? Mag-iisip muna akong 3 beses, kakain kaya ako? Hindi, di ba? Alam mo, wala namang masama sa pagkain unless naka-fasting ka, kasi kakain ka, di ba? Pero ikaw kung alam mo, yun nga, na naka-fast ka, tapos nakita mo, sat mo kinakain ng katabi mo, siguro naman maintindihan ng Lord. Gusto ko na rin kumain. Di ba? God kaya si Lord. Yun, alam mo yun merong mga pangalawang tanong, pangatlong tanong sa isip mo, sumunod ka na lang sa Panginoon. Amen? Live in holiness, mga kapatid. Dahil, sabi nga, without righteousness, we cannot overcome. Sasamahan lang natin yung demonyo. Kasi, anong sasabihin ng demonyo sa'yo? Tumigil ka na. Magkasangga lang naman tayo Diba? So, magko-condemn ka lang. Live in righteousness. Mamuhay ka sa kabanalan dahil yan ang plano ng Panginoon. Hiniwalay ka na. Hiniwalay ka na for the purpose of good works. Mahirap gumawa ng isang mabuting bagay kung ang laman ng puso natin ay hindi mabuting bagay. Hindi po ba? Hindi po ba? Siyempre, kung ano lang yung na puno, ayun na naman din yung bunga na lalabas sa atin. Amen? And then number 4 is people possessed by God. Amen. We better be possessed by God kesa yung tayo ay possessed ng demonyo. Hindi po ba? Yung bumubula-bula yung bibig mo at tumitirik yung mata mo at umiikot yung ulo mo. Gusto mo ba yon? Tanongin mo yung katabi mo. Gusto mo ba ng ganon? Nakakita na ba kayo ng ganon? People possessed by God. Tayo ay inangkin ng Panginoon Inari niya tayo na tayo ay Kanya for His pleasure again. Yan lagi naman ang nais ng Panginoon. Magkaroon siya ng kasiyahan sa atin. So dapat ganun din tayo, magkaroon din tayo ng kasiyahan na tayo ay people belonging to God. Na tayo ay sa Diyos. Hindi po ba? Kung ikaw ay meron kang heavenly citizenship, isang marka yan sa atin ngayon as a church. May heavenly citizenship tayo at ang napakaganda pa nito. Si Lord, yung pangalan mo nasa kamay niya. Nakalista. Imaginein mo, gaano tayo karami. Imaginein mo, gaano kalaki ang kamay ng Diyos. Di ba? Lahat ng pangalan ng anak niya nakasulat doon. Ako nga na-amaze na meron akong nakita sa TV, ilang ba yung anak mo? 13 ata o 16. Memorize niya yung mga pangalan. Sabi ko, siguro pag nag-20 na yan, makakalimutan niya na yung isa. Pero ang Panginoon, it reminds me, the Lord, because of His love, your name is written in the palm of His hands. Hindi ka niya makakalimutan. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka makakalimutan ng Panginoon. Lagi niyang makikita ang pangalan mo sa kanyang mga kamay. No? Napakahirap minsan
na maniwala tayo. Kung ano ba yung pag-aari mo. Di ba kaya si Lord ini-enjoy tayo no? Ano ba yung pag-aari na meron ka? Halimbawa, meron kang sasakyan. Ikaw ba'y nalulungkot? Kakalungkot naman. Kasi may BMW ako. Nalulungkot ako. Meron po bang taong ganon? O meron kang mansyon, nagagalit ako Ba't naman kasi mansyon ng bahay ko Nagagalit ako. Meron bang ganon? Wala, di ba? You enjoy your possession. Kaya si Lord, ini-enjoy tayo. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Ini-enjoy tayo ng Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Ini-enjoy mo kami. Hindi mo kami ini-endure. Amen? Tayo yung trophy ng Lord. Pinagmamalaki, minamahal, chosen, special. Huh? At nakakatuwa pa nito, kung tayo ay kasiyahan ng Panginoon, ano naman si Lord sa atin? Paano mo ba tinatrato ang Panginoon sa iyo, sa buhay mo? Paano nga ba? Di po ba dapat ma-renew yung mindset natin? Yun nga, sabi ko nga, laging ang church, kaya minsan, hindi maka-breakthrough, ay laging mali ang tingin sa sarili. Laging mali, laging nega ang tingin sa sarili. Kung paano siya pinabayaan na ng Diyos, kung paano siya hindi na naririnig ng Diyos. No? So baguhin po natin. Madalas nating sinasabi, our inheritance is in God. Pero mali pala yun. No? Mali pala yun. Dahil sabi nga, tayo pala ang inheritance ng Panginoon. We are His inheritance. We are His wealth and we are His pleasure. We are His pleasure. Sana nga lagi nating napapasiya ang Panginoon. Hindi po ba? Alam niyo mga kapatid, yung pagdalo lang natin dito, paglinggo, isang kasiyahan yon sa ating Panginoon. Amen? So sabihin mo sa katabi mo, lagi kang nandito paglinggo. Check mo attendance. Sa leaders. Nakakalungkot pag ang isang cell group may mga uma-absent. Hindi po ba? Kasi hindi natin nabibigyan ng kasiyahan ang Panginoon. Kasi desire niya yun no? We can gather here together, encourage one another, fellowship with one another, lalo na sa cell group. Mahalaga po na tayo po ay dumadalo sa cell group. Ito po ay panibagong kalakasan para sa atin. At ang maganda dito sa Zephaniah, chapter 3, verse 17, the Lord your God is with you. No? Kung lagi mong iniisip, pinabayaan na ako ng Panginoon, iniwanan na ako ng Panginoon. That's not true. The Word of God said, the Lord your God is with you. And He is mighty to save. Ano ba ang sitwasyon mo? Nakalubog ka na ba dyan? Mas malalim pa sa balon ang pinagkalagyan mo sa dami mo ng problema, sa dami na ng mga iniisip mo at kabigatan mo, sa bisyo, at kung ano-ano. The Lord is mighty to save. He will save us. Aalisin ka niya doon, kapatid. Magtiwala ka lang. Matuto kang tumawag. Ayan. And He will rejoice over you with gladness. Kung tayo naman daw ay nasisiyahan, mas nauuna si Lord na nagre-rejoice. Dahil nasisiyahan ka at nagagalak ka, ang kanyang minamahal na anak ay nagagalak. Amen po ba? Amen. So sana ito ay maitanim natin, mailagay natin yan sa puso natin, no? Na ganito pala ang Panginoon sa akin. Akala ko pa naman, I am nobody. Pero di bali ng nobody ka sa mundo. If you are special sa Lord, hindi ba? Piliin mo na ikaw yung special sa Panginoon. And, sabi nga dito, believers should renew their mindset. No? We are here to serve God.
For His pleasure. So pag naglilingkod daw tayo sa Panginoon, ay kasiyahan din ito ng Diyos para sa atin. Amen? Paano po ba tayo nakakapaglingkod sa Diyos? Paano po ba? Sa mga maliliit na kaparaanan, akala mo baliwala yun sa Lord? Hindi. The fact lang na meron kang naipag-pray kahit isang tao sa araw-araw, kasiyahan yun sa Diyos. Ibinabahagi mo ang salita ng Diyos sa 3 tao, kasiyahan yun sa Diyos. Tumayo ka dito sa pintuan at batiin mo ng God bless you, good morning, welcome sa mga dumarating, kasiyahan sa Diyos. Manalangin ka sa ating prayer room habang nagaganap ang ganitong celebration, praying for people, kasiyahan sa Diyos. Tumayo ka rito sa pulpito, kasiyahan sa Diyos. Nandiyan ka sa likod, kasiyahan sa Diyos. Hindi po ba? Ngumiti ka nga man lang doon sa bagong dumating. Alalayan mo man lang yung mga new friends, yung mga VIP natin, tratuhin natin talaga ng VIP. Kasiyahan sa Diyos. Umawit ka para sa Panginoon. Sumayaw ka para sa Panginoon. Lahat po ng mga bagay na yan ay paglilingkod sa Diyos at yan po ay kasiyahan sa Kanya. Amen po ba? Ngayon, sasabihin mo pa ba sa sarili mo, ang hirap pasiyahin si Lord eh. Ang taas ng standard kasi ng Diyos. Hindi, mga kapatid. Ngitian mo nga lang siya. Ngitian nga natin si Lord sabay-sabay. Tumingin nga tayo sa heaven. Ngitian lang natin si Lord. Hello, Lord. Diba? Kasiyahan yun sa Lord. Inaalala natin siya. At lalong higit, inaalala niya tayo. Walang pwedeng magbaliwala nun. Bago mo pa inalala ang Diyos, pagising mo sa umaga, inalala ka na niya. Pagtulog mo pa lang sa gabi, alam niya, magigising pa to sa umaga. Alam ang Diyos yun. At ngingiti pa to sa akin, pagising niya, at babatiin ako. Inaantay ng Diyos yun eh. Hindi po ba? Inaantay yun ng Holy Spirit, pagising mo. Good morning, Holy Spirit. Thank you for this day. Excited ako. Kahit hindi ako nakatulog. Excited ako. Hindi ako nakatulog magdamag. Excited ako. Diba? Wala naman sigurong magulang dito na nung bumangon yung anak, nakasimangot, tuloy-tuloy doon sa lamesa, nag-aantay na hainan mo. Kung ikaw yung magulang, hindi man lang tinanong, ano na ba nangyari sa'yo? Napaso ka na, nabanliang ka na, nagkakanda, madali ka na dahil paghahainan mo ng pagkain. Di ba? Ganon din ang ating Panginoon sa langit eh. Nag-aantay. Batiin mo man lang. Hindi po ba? Ano pagising natin, no? In-empower na tayo ng Lord dun eh. Na tayo po ay kanyang kasiyahan at bigyan natin siya ng maraming dahilan para po tayo ay maging kasiyahan ng Panginoon. At huwag lang tayong maging problema. Hindi po ba? We always have that new mindset. Mahal ako ng Panginoon. Di ba pag masaya ang isang tao, mas maraming positibong bagay siyang na nagagawa. Kaysa yung isang tao na nagagalit, talagang lahat ng bagay na gagawin niya ay makakapanira na siya. Amen po ba? At isang kasiyahan din ng Panginoon when we imitate Him. Naalala ko. Sino po ba dito yung mga naging nanay na? Nanay na. Pwede rin lola na. Kasi ako dun eh. Doon ako sa kategory. Wala na akong, kuku! Wala na akong ginaganon. Okay? Hindi ko mabasa. Okay. So, ngayon na. Ang isang nanay, di ba, tuwan-tuwa siya sa baby. Lalo na pag tinuturuan na yung baby, di ba? Tuturuan mo yan ng close, open, close, open. Di ba? Naranasan na yun ng mga nanay. Siguro lahat ng nanay dito nakaranas nun. Di ba? At pag nakagaya yung baby, di ba? Pag bigla ganun, ay, naku! Tuwan-tuwa ka, punta ka, alam mo, Mari, yung inaanak mo, nagko-close open na. Tapos tatawag pa, lahat babalitaan, nagko-close open na yung baby niya. Hindi ba? O say, mama, ay, naku, natatawag na ako ng anak ko. Tuwan-tuwa ang magulang.
more so ang Panginoon. Hindi po ba? When we imitate Him, the way God talks, the way God walks, the way God loves, kasiyahan yun ng Panginoon. Amen po ba? So gawin po natin yun. Amen? So dito po tayo sa last blessing po natin. Privilege natin, we are the people who have received mercy. Tinanggap mo na yan, kapatid. Yang habag na yan, tinanggap mo na. Pinagkaloob na sa'yo. Huwag ka nang humingi ng humingi dahil nasa sa'yo na. No? The church has received mercy. Why? Because before we were dead to sin. Kasalanan po tayo. We followed Satan. We followed the desires of our hearts, of our flesh. But when we receive mercy, instead na judgment, alam nyo yung kaibahan ng grace and yung mercy? Nandiyan dyan ba yan? Kasi yung grace, God gives us what we don't deserve. Yung grace, unmerited favor yun. Favor yun. You don't deserve it, but God gave it to us. Pero yung mercy, kakaiba naman to. It is when God does not give us what we deserve. We deserve judgment, we deserve punishment, but God did not give it to us. He gave us mercy. No? So mapalad tayo. Grace and mercy. What we don't deserve, ibinigay sa atin ng Panginoon. And what we deserve, hindi binigay ng Panginoon. Instead, mercy ang kanyang ipinagkaloob.